Kala mo naman talaga nasa Amazon jungle. Heto na nga mga ka-wonder, napadpad na naman tayo dito sa bulubunduking bahagi ng Laurel, Batangas para bisitahin ang dating malaparaisong Ambon-Ambon Falls na ito na ang itsura ngayon. Ang dinadayong malinaw, malinis at kaaya-ayang Malagaslas Spring na ngayon ay parang nasa isang set na ng horror movie. At ayon din sa isang vlogger, mag-isang buwan nang sarado ang simbahang bato dahil sa mga pagguho sa paligid nito na hatid ng nakaraang bagyong Christine. Ang tanong ng karamihan, mabubuksan kaya muli ang simbahang bato bago man lang magmisa de Gallo? Tatlong atraksyon na dinadayo at hinahangaan dito sa bayan ng Laurel sa Batangas ang pupuntahan natin at bibigyan ng update ngayon mga ka-wonder. For the first time in YouTube history, papakita ko na ang mala-Adonis kong katawan na kahawig sa pinagsamang abs ni James Reid at Yolo Pascual. Tunggon! Parinig kita sa mukha eh! At eto ang bonus mga ka-wonder. Kung kayo ay makapasyal sa simbahang bato, i-recommenda ko tong masarap na kainan dito sa Barangay San Gabriel. Bagamat alam nating lahat na masarap ang lomi ng Batangas, this time bibida naman sa kainang ito ang masarap na overload at affordable na chami. Oh, huwag na nating patagalin pa. Samahan niyo ako ngayon dito sa adventure ko. Andito na tayo ngayon sa bandang Mendez, Tagaytay Road. Junction ang dulo nito mga ka-wonder, na kung saan kakanan na tayo dyan sa Tagaytay na Sugbo Road. Medyo umokay ang panahon natin ngayon. Kaya lang, pagdating naman natin dito sa bandang Tagaytay ay naging makulimlim naman ang langit. Sana wag umulan. Kahapon kasi, December 3, 2024, ay muli na namang nagkaroon ng minor phlegmatic eruption ang Bulkang Taal. Wait lang. Ano to, plema? Free to magmatic eruption. Yan ang tamang pronunciation. Ano ba yan? Magseryoso na nga tayo. Kung ikaw ay manggagaling ng Nasugbo sa Batangas papunta dito sa Tagaytay o mapadaan ka dito sa junction ng Mendez at Tagaytay, iwasan mo munang daanan nito mga ka-wonder, lalo na pag rush hour. May ginagawa kasing overpass dito. Heavy ang traffic tuwing rush hour, kaya kung maaari ay maghanap ka ng ibang ruta. We're back again mga ka-wonder. Andito tayo ngayon sa Barangay Nyogan. Galing tayo dun sa may Tagaytay na Sugbo Highway. Pumasok tayo dito, kung natandaan nyo mga ka-wonder, last time nagkaroon tayo ng vlog dito. Ito yung naging source, nakita natin yung source ng mga landslide na papunta dun sa Laurel, Batangas. Actually, itong Barangay Nyogan na to mga ka-wonder, isakop na rin ito ng Laurel. Ngayon, nakikita nyo dito sa background ko, yung magandang Taal Volcano. Kung napapansin niyo mga ka-wonder, dito sa may Laurel, Batangas, parang ito yung pinakamalapit na point ng Taal Volcano. Dito pala makikita niyo na yung magandang view. Mga ka-wonder, mahigit isang buwan na nung dumaan tayo dito sa Barangay Nyogan. Kaya lang napapansin ko may mga lupa pa dito sa may sa may gilid ng daan na hindi pa hanggang ngayon, hindi pa nila natatanggal.
pag-aayos dito sa mga kalsadang ito na nasira nung nakaraang tropical depression Christine, mga ka-wonder. Ayan, napadaan na tayo. Nakarating na tayo dito sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas. Hindi pa tayo nakapag-breakfast, mga ka-wonder. Hopefully, may makikita tayong masarap na kainan dito. At after natin mag-breakfast, saka natin hahanapin ang Simbahang Bato. So ito yung in-order natin, mga ka-wonder, no? Isa sa mga paborito ko ang chami. Tingnan nyo naman, mga ka-wonder, sa halagang 60 pesos. Loaded na siya. Lagyan natin to ng kalamansi. Bigay muna natin itong kalamansi dito. Tikman natin yung chami nila. Talagang panalo ba? May sili at saka kalamansi. So, titingnan nyo yung channel nila, mga ka-wonder. Meron itong chicharon. Meron ding kikiam. Tikman natin ngayon kung masarap. Panalo. Along the main road lang, mga ka-wonder, ang John's Lomi, at hindi ito mahirap hanapin. Kung sakaling maisipan yung bumisita sa Simbahang Bato dito sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas, madadaanan nyo ang John's Lomi, at highly recommended ko itong kainan, mga ka-wonder. Kung napapansin nyo, mga ka-wonder, may ilog dito mismo sa may kalsadang ito. Pag ito malakas ang ulan, mga ka-wonder, sigurado lubog ang daanan na to. Itong kalsadang ito, malulubog to sa tubig. Saan po yung Simbahang Bato? Bakit ha? Pupunta po ako doon. Eh, hindi pa ako pinapupuntahan. Oo, sisilipin ko lang po. Saan po ba banda? Ito po. Okay, thank you po. Magpas na pala ako. Magandang araw po. So, good news ito, mga ka-wonder, Dito sa left side ko, nakikita nyo may pay parking, at dyan ng parkingan ng mga motor at mga sasakyan. So, ang good news na sinasabi ko, mga ka-wonder, bukas na ulit itong Simbahang Bato dito sa Laurel, Batangas. So, kamakailan lamang ay napanood natin to sa YouTube, mga ka-wonder, na isa ito sa natamaan ng landslide nung kasagsagan ni Tropical Depression Christine. So kung makikita mo dito, mga ka-wonder, nababakas pa din dito yung mga lupa na nahulog mula dun sa taas ng bundok. Lupa, malalaking kahoy, putik. So andito pa din, mga ka-wonder, Ngayon, Miyerkules tayo ngayon. Medyo ito, nag-iisa lamang si tatay na bukas na
tindahan dito. At yung magandang araw po tatay. Eto at nagtitinda si tatay ng mga gulay. Ay ito po ay Babao, Chico. Chico. Ito po ba hinog na tay? Oo, 2 araw lang. 2 araw lang hinog na. Magkano po yan? Basta ganyan ang mga tampok. Magkano po tay ang Chico? 80 per kilo. 80 per kilo. Okay. Sige po, pagbalik ko makabili ako ng ganyan po. Ay, ilan ako kunin mo? Meron sa tao sa loob. May nagtitinda din po doon? Hindi, ang ibig ko sabihin, kukuha ata. Sige po, basta kung ano po yung matira. Mamaya, pagbalik ko po. Ito, magkano po to tay? 75. 75 to? Isang buo na to? 1.4. 1.4 kilo. Okay, 1.4 kilos. Yan, suha yan. Matamis naman kaya yan tay. So, yan tinda ni tatay oh. Meron din siyang kalabasa, may kamote. Ito, may isang pirasong nyog. Ano po to tay? Dilaw, yung luyang dilaw. Luyang dilaw. Oh, yan, healthy yan. Okay. Okay, sige po tayo, balik po ako. Reserve niyo po sa akin yung Chico na yan. So, mga ka-wonder, no, nung prior na nangyari itong Tropical Depression Christine, itong area na ito mga ka-wonder, no, buhay na buhay ito dahil maraming nagtitinda dito. May mga nagtitinda ng mga pagkain, ng mga souvenirs. Ngayon naman, eto nga, at medyo ngayon pa lang sila ulit bumabangon. At sabi naman sa akin ng nagtitinda, yung babaeng nagtitinda ng espasol dun kanina, si ate, sabi niya ay 6 na araw pa lang daw itong bukas, itong simbahang bato. Kaya lang, nung nagbukas nga daw ay sunod-sunod naman yung buhos ng ulan, kaya walang masyadong pumupuntang mga tao. So dito sa kaliwa ko ngayon mga ka-wonder, no, kitang kita mo tong may comfort room dito. So itong comfort room na to ay binabayaran. Ay nakalagay 5 pesos kung magsi-CR ka. So far malinis naman. Na may maintain naman tong CR na to ng maayos kasi nga may binabayarang fee. So malinis na ulit ka-wonder, ano? Yung mga video na nakikita ko sa YouTube kung saan itong area na to, dito mga ka-wonder, ano? Natabunan pa ito ng lupa. Saka hanggang doon, ayan oh, kitang kita pa yung ito nga pala, nakita ko to sa video, no? Yung mga unang pumunta dito nung hindi pa dumating si Tropical Depression Christine, ito yung puno ng balete na ngayon ay natumba na. Isa ito sa mga pinakalumang puno na makikita dito sa ano, sa simbahang bato. Ito na yung entrance mga ka-wonder, oh. So itong simbahang bato mga ka-wonder, ginawa ito nung mga early 1990s pa. So more or less 30 years na itong simbahang bato na ito. Magandang araw po. So ito yung dito nagsisindi ng mga kandila. So ito pa din yung mga nakita kong ano, no, mga kahoy na curve na ito yung depiction ng ano, ng pagkukros kay Jesucristo. So malinis na siya ulit, no, hindi kagaya nung nakita natin sa YouTube na sinarado talaga ito totally dahil nga may mga lupa at landslide dito. Ito yung pinaka main altar mga ka-wonder. So may butas dito. So
So, tuwing mahal na araw mga kawander, meron silang ginagawang pagsasadula dito sa pagkamatay ni Kristo. Parang yung maliit na butas na yun, na parang maliit na kuweba, yun yung nagsisimbolize na kung saan nilibing si Kristo. So okay na ulit to mga kawander, pwede na ulit mabisita. Itong portion na to, tandaan ko, nakita ko dun sa video, may maliit na parang pool dito, kung saan dito yung mga naghahagis ng mga pera, yung mga bumibisita dito sa simbahang bato. Marami din mga deboto dito mga kawander na bumibisita dito sa simbahang bato na to mga kawander. Sayang nga lang at yung isang portion ng dito nasira na, yun sinira ng landslide. Pero himala pa din kasi totally hindi na ka-damage itong simbahang bato nung kasagsagan ni Tropical Depression Christine. Ito may nakasulat dito yung kasaysayan ng simbahang bato by Ernesto M. Atienza. Medyo faded na yung katulang ito. Diba? Sira yung kalsada dito ayos. Wala na yata tayo sa mapa Tama pa ba itong dinadaanan natin? Ang nawala na yata tayo Ayan mga kawander, tingnan nyo to. Itong ilog na to, ang kalsada, wala na, nasira na. Yan saan yung Ambon-Ambon Falls dito? Wala na? Saan yung daanan? Nabaha. Saan papuntang lugar na to? Ambon-Ambon na. Ito? Ganun ba? Sige nga, pupuntahan ko nga kung hanggang saan naabot yung kalsada. Ito, magpapatarkay kaya? Oo. Kuya, pwede magtanong? Bukas pa kaya yung Ambon-Ambon Falls? Ha? Saan po ang daan? Wala, yung igina-igpi sa ilog ko kami dumaan. So, dito tayo magsisimula mga kawander, Ano nangyari dyan sa yung bridge na yan, kuya? Namaan mo ng malalaking kahoy. Nasalpo. Pero madadaanan pa ng tao yan? Oo. Ayan, parang nasira na, Pero buti, totally hindi nasira. Dadaan talaga tayo sa ilog mga kawander, Dati po, saan po ba yung daanan? Oh, okay. Konti na lang yung bahay mo, kuya, Kinakain na yung lupa ng Ay, delikado na. Baka pwede umurong-urong na konti doon sa may Ayan mga kawander, dito tayo ngayon dumadaan sa ilog. Kasama natin si JC. May sumama ng dalawang aso sa atin. Galing doon sa isang bahay na dinaan natin kanina.
Sa ilog na ito kuya, may nahuhuli pa ba mga isda dito? So dati palos. Kaya nga sa mga lungga yan sila nagtatago, yung mga palos na yan. Ano itong mga kalawang na to? Ha? Tubig pusali? Ah. Yan, pag ganyan po ang kulay, may ginto. I'm rich! I'm wealthy! Binwang na puno. So napakalaki ng puno ito mga kawander, ano? Sana itong mga ganyan, itong mga kalaking puno dapat maprotektahan. Hindi dapat putulin. Parang may cottage yata dyan sa taas. Ah, may swimming pool po dyan. Ah, so yun mga kawander. Sabi ni Kuya JC may swimming pool nga. Kitang kita pa din yung semento dyan, no? Kulay blue. Kaya lang wala na. Sinira na. Nasira na ng baha. 15 minutes later. Asaya na mismo. Ah, malapit-lapit lang din naman pala. So galing doon, parang hindi yata umabot ng 20 minutes yung lakad natin, Kuya JC. Oo. So mas maganda pala dumaan dito sa ilog. Mabilis. Ah, so ganun din pala. So nung una, hindi ka talaga makadaan dito sa ilog. Gawa ng ito ay medyo malalim at batuhan. Comment kayo kawander, yung mga nakapunta na dito dati. I-describe nyo yung pagkakaiba noon saka itong dinadaanan natin ngayon. So, andito na tayo mismo mga kawander sa Ambon Falls. Ito dati mataas. Babayad pa kayong uswa para makakuha. So, ayan. Sabi ni Kuya JC, itong batong ito ay dati mataas. Kalati na tabunan. Yung wall. Yung ginawa diyang golf course. Ah, may golf course dyan sa taas. Ayun lang. At dahil doon, medyo ito no, kumonti lumiit na lang yung ano niya, yung falls na ito. So sayang ito kawander, ano? It will take time again para maayos itong falls na ito dito. Nakita nyo naman no, along the way sa dinaanan natin mga kawander na ang daming mga puno, ang daming mga bato-bato, putik lahat, pati mga troso. Ayan o. Kuya JC, bakit maraming plastic? Bakit maraming plastic na basura? Galing din sa taas? Oh. Makawin sa mga guho galing. Oh. So itong mga plastic na to mga kawander, no, galing daw dun sa taas at galing sa mga guho. Ano pong bayan na mayroon dyan sa taas? Ano, Tagaytay na taas yan. Tagaytay ang taas? Ah. So itong tubig na to, malinis pa kaya ito? Oh, ayan. So, Tagaytay na pala itong taas na ito mga kawander, ano? So, isipin mo kung sa Tagaytay yan crowded na yung Tagaytay. So, okay pa naman kaya maligo. Try natin maligo. So mga kawander, ano, tapos na tayo maligo. At nanghihinayang ako dito sa lugar na to dahil nasira lamang ito nung panahon ni, ano, ni Tropical Depression Christine. Tingnan nyo ito mga kawander, oh.
Punong-puno ng mga basura. Tapos yung mga tira-tirasong kahoy at mga troso. Napakaganda sana ng lugar na to kung hindi nasira kayo, no? Kay Bagyong Christine, mga kawander. Dati siguro madami din pumupunta talaga dito, no kuya, no? Oo. Sayang yan, pwede nang kunin yan, no? Isa naman na mabubulok na langin dyan. Ano ito, bahay? Rest house? Bakit wala na? Sinunog ng mga dayo? Ah, padaan pa kaya tayo dyan? Lumakas nga. Parang pulse din pala yan dyan, maliit, ano? Lumakas nga yun. Italawak na bilig po ako na. Eh ngayon medyo lumakas na, tubig. Saan ang daan? So ito na pala mismo yun. So ito yung swimming pool na to. Natabunan na hanggang dito. Ayan mga kawander, ano, may swimming pool pala dati dito. Ito yung natabunan na ng lupa. May landslide pa rin pala talaga, ano. No? Malagaslas. Nabubulol ako, ah. So galing pa din to sa bundok, no? Ang tubig. Dati pala mahina lang ito, Kuya JC. Dati mahina lang ang tubig na ito. Kalaw, umiya na yan. Biglang yung kapalit na yan. Dami siguro na ipong tubig dun sa taas. Pinunta ko tayo ng kuweba yung tabunan. Ah, may kuweba dyan, natabunan na. Sa banda ko. Malagaslas. Ano ba ito? Malagaslas Spring? So wala na. Ito na lang ang natira sa kanya, mga kawander, no? Yung Malagaslas Spring. Yung swimming pool dati pala dyan, natabunan na ng lupa. So comment kayo, mga kawander, no? Kung sino yung mga nakapunta na dito dati. I-describe nyo dyan sa comment section kung ano na yung pinagkaiba nito. Ano yung bahay na yan? Tindahan. Ha? Tindahan ho yan. Tindahan. Kasi ito yung dati cottage. Cottage nandito lahat. Saka dyan, meron ho dyan. So imagine yung mga kawander, no? Wala na yung mga cottage, natabunan na, nasira na lahat. So ito pala, tindahan pala ito dati. Ilog tayo ulit na daan.
Sabagay, mababaw lang naman yung ilog. Final recap tayo mga ka-wonder. So good news sa mga gustong bumisita sa Simbahang Bato dito sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas, bukas na po ito. Ang Ambon-Ambon Falls naman ay pwede pa ring puntahan. Instead na 30 minutes na trekking dati, ay 15 minutes trek na lang ito ngayon. Napabilis pa nga kung sa ilog kayo mismo dadaan. Kaya lang, huwag kayo masyado mag-expect na kasing ganda pa rin ito gaya ng dati. And lastly, yung Malagaslas Spring ay totally damaged talaga siya. It will take a lot of time and hard work para ayusin at linisin ito. Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod nating mga gala, ka-wonder. Ingat!